Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 19, 2025 at tayo ngayon ay papunta. Wait lang ha. Diyan yan sa may Express Wash Laundry Center sa may MacArthur Highway, Potrero. Malabon po yan at dadalhin po natin sa may Soler Resort sa may sa bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, so government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Pag nagsahay sa aray, pwede ka lang naman sa visa para sa aray, kaya patakot. Pero maingat po ng nasabing ng manit kasi ako pagka parang napatatandang kapatid na nagsasalita sa nakababatang kapatid. Opo. Dahil sila ay pagkapatid, mahirap masabi na ng manit sa yung sinabi na. Oo nga po. Kasi attorney, no, yung kung yung kay Senator Amy Marcos ay sinasabi niyo, wala naman sinabi pa magsaray yung gobyerno. Ng lokal na pamahalaan at pagpunlad ng bansa. Pagpunlad sa inyo lahat. Tuloy-tuloy ang tungtugan at kasiyahan sa punta-punahang Annie's Vibes kaya ng 92.3 FM Radio Manila. Kaya Maynila, kumasayin natin ang bestie ng bayan, Jai-Ho, para ba ang latest gas sa celebration natin. Magandang evening sa inyo mula sa
pag-shoot na kasama natin tulad ng Sixers at ng Neo. Inaabangan din nila ang performance ni Kane Gabriel. Dito ngayon sa likod ko po, Nia and Zek at salubuyang nag-host si DJ Main at namimigay ng limpak-limpak na mga papremyo para sa lahat ng mga ka-vibes natin. At alam nyo ba, kanina, sobrang ikinatuwa talaga ng buong 92.3 FM Radio Manila ang mga kaganapan dito dahil mula tanghali pa lamang, nagsana nga po ang iba't ibang mga ka-vibes natin mula sa iba't ibang sulok ng Metro and Vega Manila. Marami nagpunta mula sa Pasay, marami rin nagpunta mula sa Taguig, Novaliches, Quezon City, at may mga bumiyahe pa nga mula sa malalayong lugar. Kaya naman, mula sa amin, sa 92.3 FM Radio Manila, nakakatuwa at ramdam na ramdam po namin ang init ng inyong mga pagtanggap at pagmamahal. May inaabangan pa dahil mamimigay din tayo ngayon sa first anniversary saya ng mga Android phones, pati ngayon ang mga cash prizes. Guys, dito ba sa studio, hindi mamimigay ng limpak-limpak na pagpapagod din. Ready ko na dyan. Pwede pa bang kapapol, yung mga nakapanood kayo, pwede pa ba sila kapapol dyan sa inyo? Ano yun? Sorry, hindi ko marinig ang nakakangilay dito, Sir Jack. Sige, ganito na lang. Yung mga gusto ba humapol pa dyan, na napanood ka nila ngayon, hanggang anong oras yung event dyan? Pwede pa ba sila humapol dyan sa Robinson? Pwede pa naman silang humabol dahil marami pang mga exciting na mga pakulo at mga games ang pwede lang madatnan dito. Pero syempre, di ba, hanggang mall hours lang tayo. Baka mamaya before 9, tapos na tayo dito. So ngayon, magka-quarter to 6 pa lang, pwede pa kayong pumunta sa mismong activity area dito sa Robinsons, Manila. Oo, alam mo, mag-6 na. Actually, 6 na, Jai, ano? Pero siguro may mensahe ka sa lahat ng sumusuporta. Imagine 1 year, 92.3 FMR or FM Radio Manila, no? Sa lahat ng mga fans ninyo dyan at sa buong Pilipinas. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga ka-vibes namin na mula last year nung nagsimula po ang 92.3 FM Radio Manila, kami po ay talaga namang masayang-masaya dahil wala kaming ibang hangarin kung hindi mabigyan po ng ngiti ang inyong mga labi at ma-enjoy nyo ang bawat mga tugtugan na aming pinapatugtog sa bawat mga programa. Maraming salamat, pangako po namin, mas marami pang taon tayong magsasama-sama at samahan nyo pa kami hanggang sa tayo pong lahat ay tumungo na sa numero 1. Dahil masaya kami, Miss Tina and Sir Jack, no? Dahil napakabilis ng pag-angat ng ating ratings. Ayan po ang dahilan po niyan ang ating mga tagapakinig po sa Metro and Mega Manila. Ganun din sa ating mga regional FM radio stations. Walang ibang masabi kundi thank you so much. Ito ang dami-dami nila dito. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you sa 92.3. Pati yung mga nasa gilid ko, yung mga nasa itaas, kaliwat kanan talaga naman. Enjoy na enjoy at lahat daw sila ay solid mga high-five! Gusto ko yung meron talagang nakakatuwa naman na nakakataba ng puso. Dahil nakita ko may placard sila with your face, with your photos, mo at ng ibang mga DJs natin. So, mabuhay kayo. And happy anniversary sa Vibe. Okay, maraming salamat, Jai. Maraming salamat, Miss Tina and Sir Jack. Balik sa inyo dahil sa studio. Sa aming pagbabalik, higit 30 billion pesos na budget para sa pagpapatayo ng health center sa bansa. Wala umano sa National Expenditure Program sa susunod na taon. Si Senator Regatta nagtaka. Marami pang maiinit na balita. Dapat babalik na. Argada Balita. Maling akala, down, iwasan natin ang mga yan. Everyone Aquan. Sa legit source ng mga balita at informasyon ng maniwala at pagkiwan. Ang programang ito ay atin sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Malawagang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex. Good morning, my dear friend. Talaga ka pala, parang di kayo natuloy. Kasi, sorry di kita nakita. Naglagas sa tuloy. Your eyesight makes perfect moments for expert eye care and the facilities. Affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes. Great news. Maling akala. Down. Iwasan natin ang mga yan. Everyone Aquan. Sa legit source ng mga balita at informasyon ng maniwala at pagkiwala. Follow ang official page ng DSWD at DSWD Search sa
sa tamang impormasyon. Pagkandaan at DSWD sa Facebook o iskan ang QR code na ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. ATM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, isimplihan, pagkakanin, pasasalahin natin. ATM, panuklik po. Tweet. Ora-orada, nagbabalita. Narito na ang mga Okay. balita sa inyong PR. and tendered the resignation out of delicadeza. Ito ang paliwanag ng Malacanang nitong Lunes sa biglaang pagbibiliw ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Ilan lang sila sa mga itinangit ni Dating House Appropriations Committee Chair Downey Ho na may kinalaman umano sa pagtingin sa 2025 budget ng 100 billion pesos na halaga ng project. Batay sa utos umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Why did it take this long for them to submit their resignations considering the first personal was last month? Hindi na siguro ka nakapag-isip ano ginagawa para sa mga para-tabayan. Pero sa kwento ni Bersamin sa ABS-CBN News, hindi siya nag-resign. Ayon kay Bersamin, noong Lunes din ay may tumawag sa kanya at nagsabing he has to go o kailangan na niyang magbitiw bilang Executive Secretary. Sabi ni Bersamin, hindi mula sa Malacanang ang tawag, pero hindi na niya pinangalanan kung sino ito. Somebody is close friend of mine, that's para sa ito. We have in the morning, siguro before 12 o'clock, tell me I am to go to leave as Executive Secretary actually now. Sabi ko, wala problema yan. I accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Agad niyang tinext ang Pangulo para sabihin wala siyang problema sa pag-alis ng pwesto. Alas 2 na nga po ng Lunes, noon na umanong iniulam ng Presidential Communications Office at kanyang mag-resign dahil umano sa delikadeza. Pero ani Bersamin, sa mga panahon yun, hindi pa niya nasusulite ang kanyang resignation letter. Kinabukasan Martes, kwento ni Bersamin, bumisita siya sa kanyang tanggapan para iligpit ang kanyang mga gamit at simulan ang transition para sa papalit sa kanyang si dating Finance Secretary Ralph Recto. Pagkatapos ay sa kanya pinirmahan ang kanyang sulat na naghahayag ng kanyang pagsuporta sa pagpapasya ng Pangulo. Nagbilin din siya sa kanyang staff na dalhin ang kanyang sulat sa Office of the Appointment Secretary. Sabi ni Bersamin, matigyan ito ang pinakahuling beses niyang pagtapak sa kanyang opisina. Habang nasa Malacanang si Bersamin, pinalagay naman sa Senado ang issue sa 100 billion peso insertion sa 2025 budget. Sabi ni Senate President Pro Tempore, Marcelo Lacson, batay sa pakikipag-usap niya sa kampo ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ginamit ng ilang opisyal ang pangalan ng Pangulo para magawa ito ang budget insertion. Undersecretary Adrian Bersamin. He named up the President, making Saldi ko believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertion sa 100 billion. Perception sa President. Sinong hindi maniniwala kapag Bersamin na nagsabi na utos si Presidente na mag-isip ngayon. Sagot ng dating Executive Secretary, under disbelief o hindi ka panipaniwala, tinawag din niyang pure hearsay o pawang sabi-sabi. Ang basihan ng pahayag ni Lacson na ayaw na rin patulan ni Bersamin dahil wala naman umanong dapat pamulaanan. Giit ni Bersamin, walang kinalaman ang Office of the Executive Secretary sa anumang budget insertion. Our own budget yun ang inutumpin namin, pero yung pag-ikerap sa budget ng ibang agency, hindi natin ginagawa yan. Hindi natin kasalaman sa ating trabaho yan. Patuloy na sinisikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ng Malacanang at ni Lacson sa mga sinabi ni Bersamin.
Nanumpa na bilang bagong Executive Secretary si dating Finance Secretary Ralph Recto at bilang Acting Secretary naman ng Department of Finance si Frederick Go. Mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpanumpa sa kanila sa Malacanang. Kasama ni Recto sa kanyang panunumpa ang kanyang anak na si Batangas 6th District Representative Ryan Recto, habang kasama naman ni Go ang may bahay na si Winnie Chua Go. Papalitan ni Recto si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, habang papalitan ni Go si Recto sa Finance Department. Iginiit ni Department of Education Secretary Sunny Angara na wala siyang nakikitang dahilan para magbitiw sa pwesto kasunod ng pagkakadawit ng kanyang pangalan sa maanumalyang flood control project. Anya, hearsay o chismis lang ang kwento tungkol sa pagtanggap umano niya ng kickback. Ito'y matapos siyang pangalanan ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na nakinabang umano sa mga maanumalyang proyekto. Nauna rito, sinabi ng Malacanang na hindi kailangang mag-resign ni Angara kung sa palagay niya ay malinis siya at walang kinalaman sa issue. Ilang yung nandun sa akin, tapos wala pang specific accusation. Walang mention of any transaction or anything. So, parang, kung sa korte yan, ibabasurin. Hindi wala. Nairapon na sa 5th, 6th at 7th Division ng Sandigan Bayan ang mga kasong malversation at graft laban kina dating Congressman Gaudi Co, ilang kontratista at opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Ombudsman Jesus Cristin Remulla, nagpasya silang malversation ang isang pangkaso imbis na blunder dahil mas madali umanong itong patunayan. Nagpapatrol Agatha Gregorio. Umuusad na ang mga unang kaso kaugnay ng maanumalyang flood control projects sangkot ang dating kongresistang si Zaldi Co sa Sandigan Bayan. Sinailalim sa special raffle ang mga kasong malversation at graft laban sina Co, ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at Board of Directors ng Sunrise Corporation ngayong Miyerkules ng umaga. Tuwing Biyernes lamang ang regular raffle sa Sandigan Bayan. Pero ayon sa internal rules ng Graft Court, posibleng magsagawa ng special raffle kung may motion para dito at may lubhang mahalagang dahilan. Kasunod ng pagsampa ng kaso ng Ombudsman kahapon, naghain din ng motion for urgent raffle of cases para dito at agarang paglalabas ng warrant of arrest at full departure order. Sa resulta ng raffle, ang draft case kung saan si Go ang nag-iisang akusado ay mapupunta sa 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifer Pahina. Si Pahina ang nagpatigil ng pag-ere ng advertisement laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte nung tumatakbo siya sa 2016 presidential election. Ang isa pang draft case laban kay Go at iba pang mga individual na punta sa 5th Division kung saan chairperson si Associate Justice Zaldi Despeses. Nagsilbing court attorney ng Supreme Court si Despeses noong 2010. Kahawakan naman ng 5th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Kevin Vivero ang kasong malversation laban din sinako kasamang iba pang sangkot sa proyekto. Si Duterte ang nag-appoint kay Vivero sa Sandigan Bayan noong 2018. Isinampa nitong Martes ng Office of the Ombudsman ang mga kaso kaugnay ng isang umano'y maanumalyang flood control project na nagkakahalaga ng higit 289 million pesos. Minister na example paper, ang negotiation lang kasi is easier to prove as compared to blunder, which has so much jurisprudence that will negate any attempts to convict people of blunder. And so far, I think isa ka lang ang ng blunder. In the past 15 years, or the past 13 years, isa pa lang kinakasig ng blunder. At lahat tinaakot nila. Lahat ng division ng Sandigan Bayan maliban sa 1st Division ay kasama sa special raffle kanina. Pero dalawang entry ang binigay sa 6th at 7th Division dahil walang na-assign na mga kaso sa kanila sa mga nakaraang draw. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
Pag-aaralan po ng Independent Commission for Infrastructure ang mga bagong pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kaya posibleng maantala ang referral nila ng mga kaso laban sa 3 senador na idinadawit sa flood control scandal. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Posibleng maantala ang pagsasampa ng ICI na referral ng kaso laban sa 3 senador na umanay sabot sa maanumalyang flood control project. Kailangan kasi anilang suriin ng supplemental affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kung saan dinawit niya ang mga bagong personalidad sa flood control test. Noong huling Senate Blue Ribbon Committee hearing. Evaluating everything because of the affidavit of Joseph Bernardo. So we're studying that. So we'll have a delay of maybe 10 days from last Friday. Hopefully we finish it. Sa pinakahuling Blue Ribbon Committee hearing, idinawit ni Bernardo sina dating Senador Grace Poe at mga dating galihin ng DPWH, sina ngayon Senador Mark Villar at Manuel Bonoan. Itinanggi na ng mga nabanggit na pangalan ang mga aligasyon. Nang tanongin kung malaki ba ang iaambag ng pahayag ni Bernardo sa case build-up ng ICI, We will have to look at the first and the second affidavit. pero tumangin magbigay ng komento ang ICI. Kaugnay naman sa mga pahayag ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, kung saan idinawit niya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa flood control scandal. Posible pang magpatawag ng mga bagong personalidad ang ICI sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon sa mga flood control projects at kasama sa listahan ang bagong OIC ng Department of Budget and Management at Undersecretary Rolando Toledo para mas maaral pa nila ang budget process. Samantala, pinuri ng ICI ang ombudsman sa pagsasampa nito ng unang batch ng kaso laban sina dating ako Bicol Representative Zaldico, ng mga opisyal ng DPWH sa Region 4B at mga miyembro ng Board of Directors ng SunWest Corporation. Yesterday was a turning point in our fight against the onslaught of drugs and corruption in the country. This fighting inspires us to work even harder for our countrymen. It is a hard-earned victory and a triumphant step forward on the road to lasting and rightful justice. Ngayong Miyerkules, muling-muli ang ICI sa Department of Justice na maglabas ng bagong Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 17 individual. Kasama ang mga opisyal ng DPWH at ilang board member ng SunWest Corporation na iniuugnay ni Zaldico. Kasama sa hiling nila na magbigay informasyon ang Bureau of Immigration sa ICI at iba pang ahensya kung tatangkain ba nila lumabas ng bansa. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Tapos sa CCTV ang panluloob ng lalaki sa isang tindahan sa Mandaluyong City habang natutulog ang bantay nito. Nagpanggap pang magmamano ang suspect matapos mabisto ng lolang biktima. Yan naman ang CCTV patrol ni Christopher Sisson. Umiitlit sa salta ang 71 anyos na si Reynaldo sa Consilio noong Sabado ng umaga nang biglang sumilip ang lalaking ito sa pintuan ng kanilang bahay sa barangay Daampakal, Mandaluyong City. At tingin-tingin ng lalaki pero maya-maya pa pumasok ito sa bahay at bumiretso sa paanan ni Reynalda. Agad rin umalis ang lalaki pero kita lang sinuktok siya sa kanyang salawal. Muling bumalik ang lalaki at tinangkang kunin ang cash box sa upuan nila ng sundok na biktima. Pero nung may kapit na kumakanta, ibinalik niya ang cash box at umesto sa paanan sa Consilio. Dito na nagising ang biktima, pero imbes na magbuo ang lalaki, akmang pagmamano pa siya sa matanda at umalis ng ilaw walang nangyari. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang may kasama palang nag-aabang sa labas ang lalaki. Bigla akong nagising, nakita ko na lang yung mama nakaupo dito. Tapos, magmamano siya. Sabi ko sa kanya, anak ng sino ka? Tapos bigla agad siyang lumabas. Yung paglabas niya, hindi naman siya tumatakbo, sir eh. Talagang, kasi may kahoy dito eh. Umakbang lang din talaga siya. Tapos naglakad. Yun yung lookout niya, yung naka-brown. Isa lang yung talagang pumasok. Ayon kay Reynalda, natangay ng lalaki ang kanyang cellphone. Pero pasalamat siya, hindi sa sinaktan nito.
sana humingi na lang kung talagang nangangailangan. Hindi yung magnanakaw pa siya. Agad nag-gather sa barangay at nag-report sa pulis ang biktima. Napag-alaman nilang notorious na magnanakaw ang suspect sa residente ng barangay Addition Hill. Agad lang pinuntahan ng bahay. Ang problema lang, pagpunta namin ng bahay, wala na yung suspect doon. Sa tulong ng ating pulisya, lumabas ang warrant niya, sigurado mahuhuli na siya. Wala siyang takas dito. Pinaigting na rin ng barangay ang seguridad sa lugar habang patuloy na hinahanap ang mga suspect. Christopher Siskun, ABS-CBN News. Daniel, ano ang latest sa showbiz? Ate Vivos bukas na ngayon sa publiko sina AJ Ravala at Alger Afrenica sa pagbabahagi ng happy moments kasama ang kanilang mga anak. Samantala, ayaw ng patulan ni Derek Ramsey ang sunod-sunod na pasabog ng kanyang misis sa Ellen Adarna. Nagpapatron, MJ Felipe. Matapos ang tell-all confession at kumpirmasyon ni AJ Raval na may anak na sila ni Alger Afrenica, mas naging open na sa pagbabahagi ng kanilang bonding time ang dalawa, kasama ang kanilang mga anak. Itong weekend, ibinahagi ni AJ ang kanilang family outing. Tila kuha ang mga video at litrato sa kanilang simbahan. Nagpatuloy ang bonding moments kung saan tinawag pang caring father ni AJ si Alger habang tinuturuan mag-bike ang anak. Samantala, ibinahagi ni Vice Ganda na hindi niya kayang sabayan sa pagbabike ang partner na si Ayon Perez. Pero inamin niyang malaki ang naging influensya ni Ayon sa pagbabago sa kanyang kalusugan. My lifestyle is so unhealthy. I sleep so late. I used to eat unhealthy food. I used to really stress myself. I used to overwork myself. Sobrang unhealthy talaga siya. Pero nung dumating siya, nakikita niya kung anong ginagawa ko sa mundo ko, sa sarili ko, sa kalusugan ko. And he was so sincerely concerned about it. So kinakausap niya ako. Ang pagiging healthcare sa akin, sa mga priority ko yan sa buhay. Parang katugtong na siya ng buhay ko. Samantala, sa kabila ng sunod-sunod na pagsabog at revelasyon ni Ellen Adarna, nananatiling tahimik ang asawa niya si Derek Ramsey. Nang subukan ng ABS-CBN News na hinga ng kanyang panayam o reaksyon hinggil sa mga naging pahayag ni Ellen, ang tanging naging tugon ni Derek, I will not engage o hindi siya papatol. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng BB Patrol, 6 na suspect arestado sa pagbibenta ng lupa gamit ang peking titulo. Mahigit kalahating milyong consumer ng Maynila walang tubig. Announcement ng Mini para sa Mini Fight Year-End Party, ipasisilip. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. PPP-CFM, numero 1 sa aksyon. Oras na nagpay 53 ng gabi. Oras na din sa inyo ng Gcash. Basta may link, huwag i-click. SMS moving scam yan. Magbabalik ang TV Patrol sa DZFM. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan na galoobo at lemang nakatara. Pambatang lagundi, Flemex. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Bingo. Bingo sa saya, plus sa panalo. Wow, we're months na. Ang bilis na panahon, parang lahat rush. Oo, tuloy. Ang sagot lang, balanse sa buhay, parang paglaro ng Bingo Plus. With gaming, dapat balanse din. Hindi pa dapat maka-apekto o umalis sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. With the game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.agcor.ph/regulatory. Keep it fun at agcor.ph. Responsible gaming at agcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Yola Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsules and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na hindi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and capsule. Basta Lagundi, Plemex.
Plemix. Easy. Vitex Tegundwell is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At ka ng tema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Wala ka Legundi, Plemix. Ang Plemix Forte Legundi capsule ay mag-iisip sa butika o drugstore na malapit sa inyo. PPP CMM. Numero 1 sa aksyon. Oras alas 6:55. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gcash. Ngayong papalapit na ang Pasko, bukod sa stangkat utak na regalo, umaapaw na rin ang tech scams. Huwag mag-click ng mga kahina-hinalang link para palagi tayong chismis, maging mapagmansyan, at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaan sirain ng scammers ang diwa ng pagbibigayan Grabe itong bus na ito, lumabas tapos papaliwanag. Gcash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. Gcash is regulated by Bank Central ng Pilipinas. Dito. Hanggang tayo ng balita mula sa ating mga radyo patrol reporters. Disqualification case laban kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ibinasura ng COMELEC. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila at si Radyo Patrol Bert Dizon. Go Bert! Ibinasura ng COMELEC First Division ang disqualification case at ihain ni Kapila Rial Kuwani laban kay Cebu Governor Pamela Baricuatro kaugnay na umunoy paglabag sa Fair Election Act. Niya na lumabas si Baricuatro sa Section 5 ng Republic Act of 1906 at sa COMELEC Resolution 11086 at 11117 matapos maglabas ng sa Singapore nagsasabing namumulat si Baricuatro sa gubernatorial race na may 2% noong nakaraang eleksyon pero ayon sa First Division hindi nakapaghain ng sapat na proof of service ng petitioner sa bilang sa buang elections at ang status of service na kinakailangan ng dokumento kaya ibinasura ang kaso at yan ang balitang kumpirmado sigurado ito ang Radyo Patrol Bertizon CMM. Maraming salamat Bert Dizon. Samantala, Commission on Higher Education, kinundi na mga nagpapakalat ng mga peking bomb threat sa ilang mga educational institutions. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Luzon City, natin ni Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Go Gab! Maraming kinundina ng Commission on Higher Education o CHED ang mga nagsulat na bomb threat sa ilang higher education institution sa bansa na nagdulot ng Doon po lagi, yung U-turn slot na yun, doon lagi kaya dapat ginagawan po ng ano to, ng gobyerno. Dati dito sa may west, kung meron pa din dyan, inilipat nila yung ano doon, U-turn slot. Ito nagpa-traffic na yun. Ang mga oras ng sa mga academic institution, iniit ng SED na prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Diyan, tapos dito sa may Cubao, Boni Sirano, yung mga ganyan. Mabilis na lang naman dito. Ang sinulabog ng bomb threat sa pamamagitan ng text message mula November 12 hanggang 17. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DZMM. Maraming salamat Gabriel Gonzalez. Tutok lamang po dito sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ako po, DJ Donet. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Sa Istrenta. PPP CMM. Numero 1 sa aksyon. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Licornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Lalo na yung mag-traffic sa kalsada, sa mainit. Ang pinigil balita, DZMM, lalo pa sa Istreta, oras sa balita, oras sa public service.
Aresto ang 6 na suspect sa Caloocan City matapos umanong magbenta ng mahigit 3 hektarya ng lupa gamit ang sinasabing mga peking titulo. Nagpapatrol, Dian Ambrosio. Sa isang entrapment operation sa Camarines, Caloocan, pinaliputan ng mga balangkiba ng NBI Organized Transnational Crime Division ang 6 na suspect na tumagang ng mark money pabayad sa lupang pinibenta nila. Sinusunod na natanggap sa reklamo ng NBI at Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD mula sa may 100 residente na pinenta naman ng lupa ng mga suspect. Nadiskubre ng mga biktima, hindi pala ang suspect ang may-ari ng lupang binili nila. Nagabot po yung mga complainant dito sa lugar na masyado nagkakabentahan ng property. So, na namin, na-check namin sa Land Registration Authority sa ibang tao na katangalan talaga itong lupa na to. So, pinigilin nila sa kanila daw, sila daw may-ari. Ibinibenta mo na ng lupa online sa murang halaga. Ang 30 square meters na lupa ay binibenta lang ng 270,000 pesos, so yung mahigit 700,000 pesos ang tunay na halaga nito. Isa pa rin sa questionable dyan, yung mga pinakapitan ng dokumento na sinasabing bill of sale dito sa mga buyer natin, hindi po siya nakaregister sa notarial section sa Quezon City. Makikita mo talaga na may kalokohan eh. Kahapon, nung pinisenta nila yung bill of sale, notarized na siya, hindi pa nakapirma yung buyer. Based dito sa complainant namin, mga 100 plus daw po itong nabiktima nila. Napaniwala po sila kasi nga may karamihan kasi sa asset talaga. Papakitaan ka lang ng dokumento, maniniwala ka na eh. Pero diit na isa sa mga suspect, sa kanya talaga ang lupang binibenta nila. Nagtindala ko po ng advokat ako ng land rights. Nagtindala ko ng gano'n. Kasi may problema kasi ako sa pamilya ko kaya emergency lang. Only 50 yung 50,000. Inala ng DSUD, tangkot ang grupo sa tinatawag na squatting syndicate. Nangingi sila ng sa sinasabi natin amount for e-rights which is hindi siya value. Pwede silang magpakasuha ng estafa, ng squatting syndicate. Muli naman nagpaalala ng NBI DSUD sa publiko na bago pumasok sa mo na lang to doon sa ano. alamin muna sa Naka-promo register of tayo, deeds di ba? kung legitimo ang titulo ng ari-ari ang binibenta. Mahalaga ring i-report agad sa otoridad ang kahina-hinalang bentahan. Salamat po. Dian Ambrosio, ABS-CBN News. Mahigit kalahating milyong consumer ng Maynila sa Maynila ang walang supply ng tubig dahil sa paglilipat ng malaking tubo o malaking tubo dyan sa area na yan. Samantala, nanganganig namang magka-brownout sa Visayas na sa pagpalya ng sangkatepang planta ng tubig doon. Nakiusap na lang si Uzi para makapagdito dahil hindi niya alam na mawawalan ng water supply sa lugar nila sa Maynila. Sir, galing nga kami ng Bataan, kagabi lang ako Salamat po. God bless po. Kaya ngayon ko lang din po halos nalaman. Pinigbigyan ni Buboy si Uzi kahit konti na lang ang natirang tubig para panggamit din sana nila sa water refilling station. Naubos na rin kasi lahat ng naipak nilang tubig sa mga tangke. Malaking abala rin dahil unang-una, negosyo. Wala nang benta, walang kita. Kaninang hating gabi hanggang bukas ng alas 6 ng umaga o 30 hours ang water interruption ng Maynila sa ilang lugar sa Maynila, Makati, Pasay at Parañaque. Nasa 121,000 service connections ang apektado, nakatumbas na mahigit 250,000 consumer sa average na 5 tao kada household. 16 na mga stationary na tangke kagaya niyan ang itinayo ng Maynila sa mga apektadong lugar kagaya ng Maynila, Parañaque, Makati at Pasay City. Dito sa Bacood sa may Santa Mesa, galing sa tangkeng yan ay mga consumers medyo malabo ang kulay ng tubig pero wala namang amoy kaya pwede pa rin magamit panglinis o panghugas sa bahay. Isa sa mga nag-igib si Aling Tata na ang akala ay mamaya pa magsisimula ang water interruption. Kahit wala na ilaw, basta tubig lang. Kasi kailangan sa CRM eh.
Ililipat kasi ang malaking tubong ito na nasa property ng Philippine National Railways na pagtatayuan ng riles, kaya kailangan ng 30 oras na pag-aayos. Makaka-obstruct po yung pipe namin doon sa kanilang infrastructure development, yung rail infrastructure development. Kaya kailangan po namin i-realign yung aming existing na transmission line. Humingi ng paumanhin ng Maynilad at nangakong siguradong babalik ang tubig bago mag-alas 6 bukas ng umaga. Kapag natapos po ito, makakapag-provide po siya ng critical na public service para po sa safe and reliable water supply and also for improved mass transportation. Samantala, nasa yellow alert, ibig sabihin manipis sa reserbang kuryente sa Visayas mula alas 3 ngayong hapon hanggang mamayang 8 p.m. Ayon sa NGCD, bagsak ang lahat ng 20 planta sa Visayas habang 14 naman ang derated o bawas ang produksyon ng kuryente. Pwedeng mauwi sa brownout ang sitwasyon kapag may isa pang malaking plantang bumalya sa kasagsagan ng yellow alert sa Visayas. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel? Bernadette, patuloy bang makararanas ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa, lalo dyan sa northern Luzon. Posible po ang mga pagbaha sa unang lupa, kaya kapamilya maging alerto at handa. Yung paulan sa northern Luzon dahil yan sa shear line na nabubuo sa pagbabanggaan ng malamig at tuyong amihan na may kalakasan ng bugso ngayon at itong maalinsangang easterlies nakaaapekto naman din ang bahagi ng ating bansa. Umiral pa rin ang intertropical convergence zone sa may Palawan at Mindanao. Yan po yung salungungan ng mga hangin mula sa northern at southern hemisphere. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po na sa ating bansa.